Habang bumubuhos ang ulan, isang upahang mamamatay tao na nagngangalang Yang Wok ang nakakuha ng trabaho upang patayin ang isang negosyante. Nakaupo siya sa kanyang kotse at naghahanda, nakasuot ng guwantes at kapote na parang isa lamang itong gawain. Bago siya umalis, binuksan niya muna ang paborito niyang kanta sa radyo. Hindi nagtagal, lumitaw ang target. Mabilis na lumapit si Yang Wok at itinutok ang kutsilyo sa tiyan ng lalaki. Bumaba ang negosyante at mabilis na isinilid ni Yang Wok ang bangkay sa isang malita, pagkatapos ay iniwan ito sa gilid ng kalsada. Maya-maya pa, isang misteryosong figure ang lumitaw at hinatak ang malita palayo. Kinabukasan, sa isang sira-sirang paupahang silid, isang walang trabahong binata na nagngangalang Jae-sung ang handang gawin ang isang bagay na hindi inaasahan. Bago niya ito ituloy, sinunog muna niya ang lahat ng personal niyang pagkakakilanlan. Pati na ang mga pribadong litrato niya. Kung titingnan mo ang kanyang buhay, madaling maunawaan kung bakit siya nasa puntong ito. Walang patutunguhan ang kanyang karera bilang isang naghihirap na aktor at dinurog siya ng utang. Tinapos niya ang pagsira sa kanyang pagkakakilanlan at naghanda na para sa susunod na hakbang, ngunit dumating ang kanyang kasero na humihingi ng ilang buwang hindi nabayarang upa. Nagbabala siya sa kanya na mapapaalis siya sa loob ng ilang araw kung hindi siya makakabayad. Pagkaalis niya, sinubukan ni Jae-sung na bumalik sa plano niya, pero nagatubili siya sa pinakakalokohang dahilan. Hindi pa nga siya naliligo kaya napagpasyahan niyang maghugas muna. Samantala, si Yang Wok ay humaharap sa sarili niyang problema. Pagkatapos ng misyon noong nakaraang gabi, pakiramdam niya ay marumi siya at puno ng dugo, kaya dumaan siya sa isang pampublikong banyo para linisin ang sarili. Nagkataon lang na napadpad si Yang Wok sa parehong lugar. Isang tingin lang sa kanya ay agad na masasabing mayaman na siya, kahit ang relo ay mukhang mamahalin. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jae-sung sa paliligo. Habang nagkukuskos, naging masyadong agresibo si Jae-sung gamit ang sabon kaya nadulas ito mula sa kanyang mga kamay at tumilapon sa sahig. Maya-maya pa, pumasok si Yang Wok sa paliliguan, hindi na mamalayang naapakan niya ang sabon na siyang naunang nabagok ang ulo niya. Sa gitna ng kaguluhan, lumipad ang susi ng locker ni Yang Wok at lumapag malapit kay Jae-sung. Nawalan ng malay si Yang Wok at nagsiksikan ang mga tao sa paligid niya. Hawak ni Jae-sung ang susi sa huli. At sa pangalawang pagkakataon, napagtanto ni Jae-sung na ang lalaking nasa sahig ay ang mayamang lalaking napansin niya kanina. Isang madilim na ideya ang biglang pumasok sa isip nito. Tahimik niyang ipinagpalit ang susi ng sarili niyang locker kay Yang Wok. Maya-maya ay dumating ang isang ambulansya at dinala si Yang Wok sa hospital kasama ang mga personal na gamit na hindi kanya. Pagkaalis nila, agad na tinungo ni Jae-sung ang locker at binuksan ito. At ang kanyang natuklasan ay agad na nagpabago sa lahat. Sa loob ay may mga mamahaling damit, isang mamahaling relo, at isang pitaka na puno ng pera. Hawak ang mga ninakaw na gamit. Biglang natagpuan ni Jae-sung ang kanyang sarili na namumuhay na parang isang mayamang tao. Ang unang ginawa niya ay bayaran ang kanyang overdone na upa at makipag-ayos sa kanyang kasero. Pagkatapos noon, dumukot siya sa bulsa ng jacket at natigilan nang matagpuan niya ang susi ng isang mamahaling kotse. Ilang sandali pa, tumunog ang alarm at siya na ang nagmamaneho. Naglalaan siya ng pera para mabayaran lahat ng hiniram niya. Walang pag-aalinlangan. Hinanap pa nga niya ang babaeng minsan niyang minahal, plano niyang bayaran ang utang niya at magpasikat ng kaunti. Pero sa halip na humanga, isang nakakagulat na pangyayari ang kanyang binitiwan. Malapit na siyang ikasal, labis na naapektuhan siya sa balita. Dahil dito wala nang kahulugan sa kanya ang lahat ng ninakaw na kayamanang ito. Dahil sa labis na pagkakasala, napagpasyahan niyang ibalik ang lahat kay Yang Wok na nagpapagaling pa rin sa hospital. Taos-puso ang kanyang intensyon, ngunit ang sitwasyon ay nagiba ng hindi inaasahan. Nagising si Yang Wok na wala nang maalala. Wala siyang kinikilalang kahit sino. At lingid sa kaalaman niya, hiniling pa niya kay Jae-sung na kunin ang mga gamit. Ang mismong mga bagay na ibinalik ni Jae-sung. Pagkaalis ni Jae-sung, naghanda si Yang Wok para mag-check out sa hospital ngunit may isa na namang problema. Hindi niya kayang bayaran ang gastusin sa pagpapagamot. Saka lang siya nakilala ni Rina, ang nagligtas sa kanya kanina. Pumasok siya, pinahiram siya ng pera, at mabait na inalok siyang iuwi ito. Habang nasa daan, tinanong ni Rina kung saan siya nakatira, ngunit wala ni isang matindaan si Yang Wok. Pagkatapos ay may nakita siyang maliit na papel na nakatago sa loob ng kanyang damit. Nakalista rito ang isang pangalan, Jae-jung, edad 32, kasama ang address ng isang maliit na paupahang silid. Nagulat si Rina nang marinig na di umano'y kaedad niya ito, lalo na't mukhang mas matanda ito sa kanya, ngunit itinatago niya ang kanyang mga pagdududa at hinatid ito sa address na nakasaad sa papel. Samantala, dumating si Jae-sung sa apartment ni Yang Wok at natigilan sa kanyang nakita. Malaki ang lugar at kumpleto sa mga kagamitan, mas parang palasyo kaysa bahay. Habang lumilingon-lingon siya sa paligid, nagsimula siyang maghinala na si Yang Wok ay maaaring isang pulis matapos niyang makita ang ilang uniforme ng pulis sa loob. Pagdating niya sa maliit na inuupahang silid mula sa address, laking gulat niya sa kung gaano ito kagulo at napabayan. Parang may kakaiba, ang ganitong uri ng kaguluhan ay hindi tugma sa taong nararamdaman niya. Matapos halugugin ang lugar, wala siyang nakitang makabuluhang pahiwatig upang maibalik ang kanyang alaala, tanging ang nakababahalang katotohanan na lahat ng mga larawan at pagkakakilanlan ay sinunog.
Nag-iiwan ito sa kanya ng paghihinala na ang sinumang nakatira dito ay naghahandang gumawa ng isang bagay na matindi. Napailing na lang si Rina habang nakikinig sa pag-aakalang nasa bingit na ito bago nawala ng alaala. Dahil may trabaho pang naghihintay, sa kalaunan ay umalis siya, umaasang balang araw ay babalik ang alaala nito upang mabayaran niya ang perang ipinahiram nito sa kanya. Samantala ang karangyaan sa paligid ni Jae-sang ay hindi na nagdudulot ng anumang ginhawa. Habang binubuksan niya ang TV, may kakaiba sa pakiramdam niya. Ipinapalabas sa bawat channel ang mga kuhan ng CCTV, lahat ay nakatuon sa pang-araw-araw na gawain ng isang babaeng nagsasanay ng yoga. Kinabukasan, sinimulan ni Yang Wook na aktibong hanapin ang kanyang mga nawawalang alaala. Pumupunta siya sa bahay-bahay, umaasang baka makilala siya ng mga kapitbahay sa paupuhang complex. Karamihan sa kanila ay hindi man lang sumasagot sa pag-aakalang isa lamang siyang tindero. Sa wakas ay may isang taong nagbukas ng pinto, ngunit ang lalaki ay nagsasalita ng isang wikang hindi maintindihan ni Yang Wook, kaya't hindi siya napalapit sa katotohanan. Hindi pa rin sumusuko, napansin ni Yang Wook ang isa pang lalaking lumalabas sa malapit at inakala niyang kapitbahay niya ito. Mali siya, ang lalaki pala ay isang manyakis na bumibisita sa kanyang kasintahan sa gusali. Dahil sa inis na hinarangan, biglang umatake ang lalaki. Kahit si Yang Wook mismo ay nagulat sa susunod na nangyari. Gumalaw ang kanyang katawan ayon sa kanyang likas na ugali at madali niyang napatumba ang lalaki. Nakatayo roon pagkatapos, si Yang Wook ay naiwan na labis na nalilito. Hindi niya alam kung bakit ang galing niya sa pakikipaglaban at ang realisasyong iyon ay lalo lamang nagpapalalim sa kanyang mga iniisip. Samantala, nahuli ng gising si Jae-sang ng umagang iyon na siyang dahilan ng labis na pagkain niya noong nakaraang gabi. Habang nanonood ng TV, nakita niya mula sa CCTV footage ang babaeng mahilig mag-yoga, na sa pagkakataong ito ay nagsasagawa ng isang bagay na mas nakakagambala dahil tila sinaksak nito ang sarili sa tiyan. Pagbalik sa inuupahang kwarto, dumaan si Rina at nadatnan si Yang Wook na hindi mapigil ang umuubo matapos subukang manigarilyo. Ipinapalagay niya na ang dating nangungupahan ay malakas manigarilyo at baka ang paninigarilyo ay makapagpaalala sa kanya. Sa halip, muntik na siyang mawala ng malay. Dahil sa sandaling iyon, napagtanto ni Yang Wook na hindi niya talaga pag-aari ang ugali niyang ito. Sinimulan niyang isulat ang lahat ng gusto at ayaw niya, napansin kung gaano ito naiiba sa taong nakatira sa silid na iyon. Maya-maya pa, nagsisimula ng lumitaw ang mga piraso ng alaala. Naaalala niya ang kanyang pagkahumaling sa mga kutsilyo at ang kanyang likas na talento sa paggamit ng mga ito. Nang marinig ito, niyaya siya ni Rina sa maliit na restoran ng kanyang ina. Inalok niya ito ng trabaho roon, iniisip na maaaring makatulong ang husay nito sa paggamit ng kutsilyo. Noong una, tumanggi ang ina at nakababatang kapatid ni Rina. Mukhang masyadong matanda at nakakatakot si Yang Wook para magtrabaho sa isang nakakatakot na pamilya, ngunit ipinaliwanag ni Rina ang kanyang kondisyon, kasama na ang kanyang amnesia at ang perang hiniram niya rito. Ikinakatwiran niya na ang isang trabaho ay makakatulong sa kanya na mabayaran siya. Kalaunan, lamambat ang loob ng kanyang ina at pumayag na bigyan siya ng pagkakataon. Pagkabalik kay Jae-sang, sa wakas ay nakaramdam na rin ng gutom. Hinanap niya ang pagkain sa apartment para lang mapagtanto na naubos na niya ang mga supply. Habang naghahalongkat sa isang cabinet, nakakita siya ng isang lata ng biskwit na puno ng pera. Mabilis siyang umorder ng pagkain at kumain hanggang sa mabusog. Pagkatapos ay hinabot niya ang isang mamahaling bote ng alak para lamang matuklasan ang isang nakatagong pinto sa likod nito. Dahil sa kuryosidad at pagkabalisa, pumasok si Jae-sang sa nakatagong silid at natuklasan kung ano ang lihim na nakatago sa loob. May mga koleksyon ng mga kutsilyo, ilang pasaporte na may iba't ibang pagkakakilanlan, isang badge ng pulis, at mga ginupit na pahayagan na nakatuon sa babaeng mahilig sa yoga na kanyang pinagmamasdan. Ang pangalan niya ay Anjo. Ayon sa mga dokumento, siya ay isang mahalagang saksi sa isang malaking kaso ng katiwalian sa kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Itinatampok din sa mga ginupit na artikulo ang mga makapangyarihang ehekutibo na pinaghihinala ang sangkot. Isang detalye ang malinaw na namumukod-tangi. Opisyal nang naiulat na nawawala si Yanjo kasama ang isang flash drive na naglalaman ng ebidensya ng katiwalian. Sa puntong iyon, magiging malinaw ang lahat. Nasa malubhang panganib ang buhay ni Yanjo dahil siya lang ang taong maaaring magbunyag sa kanyang mga nakatataas. Mabilis na gumawa ng conclusion si Jae-sang. Ipinapalagay niya na si Yang Wook, ang may-ari ng apartment, ay isang pulis na itinalaga upang protektahan ang mahalagang saksi na ito. Ang realisasyong iyon ay nagbubunsod ng isang walang ingat na ideya. Dahil sa biglaang pag-iisip, nagpa siya si Jae-sang na magpanggap na siya mismo si Yang Wook. Nagsimula siyang kumatok sa mga pinto sa paligid ng apartment building, nagbabalat kayo bilang isang food delivery worker, umaasang makakalap ng impormasyon. Pero wala namang patutunguhan ang plano. Walang kumakagat. Maya-maya, pagbalik niya sa apartment, may narinig siyang ingay mula sa itaas. Pumunta siya para mag-check at sa wakas ay nakaharap niya si Anjo. Sinamantala ni Jae-sang ang pagkakataon at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang bagong kapitbahay na siyang unang tunay nilang pagkikita. Samantala, pabalik sa maliit na restoran. Nagsimulang magbago ang buhay ni Yang Wook. Sa unang araw pa lang niya, ang kanyang husay sa kutsilyo at talento sa pagluluto ay nakaakit na ng mga customer na pumuno sa lugar ng di inaasahang enerhiya.
Pagkatapos ng mahabang araw, binisita siya ni Rina sa inuupahang silid. Casual niyang binanggit na matatanggap niya ang una niyang sweldo sa ika-25 ng buwan, pagkatapos ay aalis na siya. Tumatak sa isip ni Yang Wook ang petsang iyon. Dahil sa kuryosidad, tiningnan niya ang kalendaryo sa silid at napansin ang isang sulat kamay na sulat. Sabi nila may meeting sa istasyon sa ika-24. Kinabukasan, nagbakasyon siya sa trabaho at tumungo roon. Sa labas ng istasyon, may isang travel bus na tumitingin sa mga pangalan sa listahan ng mga pasahero. Laking gulat niya nang tawagin ang pangalang Jae-sang. Dahil iyon ang pangalang nakalagay sa kanyang papel de pagkakakilanlan, sumali si Yang Wook sa grupo nang hindi lubos na nauunawaan kung bakit. Ang paglalakbay ay humahantong sa kanila sa isang lugar na tinatawag na Yang Suri. Saka lang niya napagtanto na ang grupo ay binubuo ng mga aktor sa background na papunta sa isang drama shoot. Nakalista ang pangalan ni Jae-sang bilang isang stunt performer at napilitan si Yang Wook na pumasok at magtrabaho bilang isang extra. Sa wakas, natapos na ang shooting at pumila na ang mga extra para sa kanilang sahod. Habang kinukuha ang kanyang sahod, humingi ng pagkakataon si Yang Wook sa assistant director na tingnan ang mga talaan ng personal na datos. Sa listahan, nakita niya ang isang address na may markang tahanan ng mga magulang ni Jae-sang. Walang pag-aalinlangan, tumungo siya roon para lamang matuklasan na ito ay isang maliit na barberya. Sa loob, nakasalubong niya ang may-ari ng tindahan na abala sa pag-aalaga sa isang customer. Nagkaroon ng isang nakakahiyang sandali ng tahimik na pagtatama sa mata bago sinabihan si Yang Wook na umupo at maghintay. Habang patuloy na nakikipag-usap ang barbero sa kanyang kliyente, sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang anak na si Jae-sang. Malungkot niyang ikinwento kung gaano kahirap ang buhay ng kanyang anak at kung paano ang pangarap niyang maging isang artista ay puro paghihirap lamang ang idinulot niya. Habang nakikinig mula sa upuan, biglang nakaramdam si Yang Wook ng bigat sa kanyang dibdib. Dahil sa paniniwalang siya si Jae-sang, malalim ang naging epekto ng mga salitang iyon. Tahimik siyang lumabas ng tindahan, habang palihim na nangangako sa sarili. Mula sa sandaling iyon, determinado siyang maging isang matagumpay na aktor at sa wakas ay maipagmalaki ang lalaking sa tingin niya ay kanyang ama. Sandaling bumalik ang atensyon kay Jae-sang. Matapos makilala si Yang Jo, nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para dito at palihim na sinundan ito sa ospital. Doon, binisita niya ang kanyang ina bago muling umalis. Habang paalis siya, biglang dumating ang panganib. Hinabol siya ng mga lalaking ipinadala ng kanyang amo at muntik na siyang mahuli. Sakto lang, pumasok si Jae-sang at tinulungan siyang magtago sa parking area para hindi siya makita. Nang gabing iyon, dumaan si Yang Wook sa restaurant para kunin ang kanyang sweldo. Nag-aalala si Rina dahil wala siyang narinig mula sa kanya buong araw. Doon ibinahagi ni Yang Wook ang nangyari kanina. Ipinaliwanag niya na nagsimula na siyang magtuklas ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at naniniwalang maaaring isa talaga siyang nahihirapang maging background actor. Ang kwento ay nag-iwan sa pamilya ni Rina na natigilan, hindi sigurado kung maniniwala ba sila o hindi. Pagbalik sa apartment, patuloy na pinapanood ni Jae-sang si Anjo gamit ang CCTV system. Napansin niya itong nag-iimpake ng malita na parang naghahanda itong umalis ng matagal. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito at nakita siyang naghihintay ng mag-isa sa isang tahimik na kalye. Pagkatapos maghintay ng ilang sandali, umuwi si Anjo at nag-update ng isang tala sa kanyang kalendaryo. Kinabukasan, sa inuupahang silid, lalong naging determinado si Yang Wook na magtagumpay. Dahil sa kagustuhang maipagmalaki ng kanyang pamilya, nagsimula siyang magseryoso sa pag-arte. Kasabay nito, patuloy na humahanap ng mga paraan si Jae-sang para mapalapit kay Anjo. Di nagtagal, nakatanggap si Yang Wook ng isa pang tawag para magtrabaho sa isang Korean drama, sa pagkakataong ito ay may temang gangster. Ang kanyang likas na kakayahan sa pakikipaglaban ay agad na nakakuha ng atensyon ng direktor, at walang pag-aalinlangan, siya ang napiling gumanap bilang kanang kamay ng pangunahing tauhan. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawa, ang araw na plinano ni Anjo. Muli, naghihintay siya sa parehong tahimik na kalye, at muli, walang dumarating. Si Jae-sang, na matagal na siyang pinagmamasdan, ay lalong nagiging mausisa. Hindi niya maintindihan kung bakit tuwing Huwebes ay nag-iimpake pa ito ng kanyang mga gamit at naghihintay sa iisang lugar para sa isang taong hindi naman talaga darating. Kalaunan, nagkunwari si Jae-sang na tinutulungan si Yeonjo habang pabalik ito sa apartment, ngunit ang kanyang padalos-dalos na pagtatangka ay nauwi sa pagkasira ng malita nito. Samantala sa wakas ay pinagkatiwalaan na si Yang Wook ng mga linyang bida sa drama. Kinakabahan siya, pero ang matinding tensyon na iyon ang eksaktong gusto ng direktor. Mukhang bagay na bagay sa kanya ang papel bilang gangster. Kinabukasan, lumitaw si Yang Wook sa screen ng matagal na panahon. Nang gabing iyon sa apartment, nakonsensya si Jae-sang dahil sinira niya ang malita ni Anjo. Nang makita niya ito sa isang restaurant, ibinalik niya ang dati niyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagbili nito ng bago. Pagkatapos noon, mas madalas na siyang nagbibigay sa kanya ng mga regalo. Unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan nila, at mas nagiging komportable si Yeonjo sa piling niya habang lumalalim ang kanilang koneksyon. Kinabukasan, dumating si Yang Wook sa set kasama si Rina, na ngayon ay gumaganap bilang kanyang manager. Si Lee,
ang orihinal na pangunahing aktor, ay napapalibutan pa rin ng mga makeup artist, ngunit may hindi inaasahang nangyari sa likod ng mga eksena. Nakatanggap ang direktor ng mga mensahe mula sa mga tagahanga na humihiling ng mas maraming oras sa screen para kay Young-wook. Nakikita siya ng mga manunood na astig at karismatiko, at imposibleng baliwalain ang kanilang sigasig. Bilang tugon, muling isinulat ng direktor ang kwento. Na-promote si Young-wook sa pangunahing papel at ang takbo ng kwento ngayon ay nakasentro sa kanyang romantikong pagkakasangkot sa kasintahan ng Big Boss. Samantala, si Lee ay napilitang gumanap sa papel ng kontrabida. Sa bagong takbo ng kwento, nahuli ng amo ang kanyang karelasyon na nagtataksil sa sarili niyang kanang kamay na walang iba kundi si Young-wook. Nang gabing iyon, muling nabaling ang atensyon kay Jae-sang. Habang nag-iisip, nagulat siya sa isang tawag sa telepono na nagmumula sa isa sa maraming telepono ni Young-wook. Sa kabilang dulo ay si Pilgo, ang kliyente ni Young-wook, at ang tiwaling amo ni Yeonjo. Gusto ni Pilgo na magkita at pag-usapan ang hindi natapos na trabaho, binanggit niya na hindi pa sila nagkikita ng personal noon. Kinabukasan, nagbalat kayo si Jae-sang bilang si Young-wook at nakipagkita sa mga ehekutibo ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Yeonjo. Ipinadala ni Pilgo ang kanyang mga tauhan upang maghatid ng bayad. Binigyan si Jae-sang ng karagdagang pera at inutusang patayin si Yeonjo sa lalong madaling panahon. Nagkunwaring sumasang-ayon, kinuha niya ang pera. Lingid sa kanyang kaalaman, inutusan ni Pilgo ang kanyang mga tauhan na palihim na sundan si Jae-sang upang malaman nila kung saan ito nakatira. Pagbalik ni Jae-sang sa apartment, sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Si Young-wook, ang tunay na may-ari ng apartment, ay isang upahang mamamatay tao. Nakalap ang lahat ng kuha ng CCTV at detalyadong impormasyon tungkol kay Yeonjo dahil si Young-wook ang orihinal na itinalaga para patayin siya. Kasabay nito, kinukunan ni Young-wook ang huling eksena ng drama ng gabing iyon. Sa kwento, ang kanyang karakter ay brutal na pinatay ng karakter ni Lee matapos mabunyag na may kaugnayan sa kalaguyo ng kanyang amo. Ang eksena ay nagiging masakit at makatotohanan. Sa galit na galit ni Lee dahil nawala ang kanyang spotlight, sinaktan pa nga niya si Young-wook habang nagpa-film. Gayunpaman, tiniis ni Young-wook ang lahat at naghatid ng isang mahusay na pagganap. Lubos na nasiyahan ang direktor sa kanyang dedikasyon sa kabila ng mga pinsala. Pagkatapos ng shooting, ginamot ni Rina ang mga sugat ni Young-wook. Sa isang tahimik na sandali, hindi sinasadyang naipakita niya ang kanyang paghanga dito. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa direktor. Kailangan na naman si Young-wook. Sa pagkakataong ito, muling isinulat ang script. Ang kanyang karakter ay nakaligtas, nabuhay mula sa mga patay. At iniligtas ang babaeng mahal niya mula sa karakter ni Lee. Tuwang-tuwa ang mga tagahanga sa kanyang dramatikong pagbabalik. Dahil sa tagumpay ng drama, sumikat ng husto si Young-wook. Marami siyang tagahanga at nananatiling mapagkumbaba habang gumugugol siya ng oras kasama ang kanyang mga taga-suporta bago umuwi. Habang pabalik siya, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Si Jae-sang iyon na gumagalaw na may kahina-hinalang layunin. Pero kusang pumasok sa isip ni Young-wook ang kutob niya. Ipinapalagay niya na si Jae-sang ay isa lamang tagahanga na humihingi ng litrato. Kinabukasan sa set, opisyal na na-promote si Young-wook bilang pangunahing aktor, kapalit ni Lee, na ang kay-abangan ang siyang dahilan kung bakit siya tinanggal sa trabaho ng direktor. Kasabay nito, napagtanto ni Jae-sang na wala siyang pagkakataong makalaban si Young-wook sa isang direktang konfrontasyon. Sa halip na lumaban, mas pinili niyang tumakbo. Inubos niya ang lahat ng pera ni Young-wook sa apartment at naglaho, umupa ng bagong tirahan para walang makatunten sa kanya. Samantala ang buhay bilang isang pangunahing aktor ay may kaakibat ng mga bagong hamon. Sa pagkakataong ito, hindi mga eksena ng aksyon ang bumabagabag sa kanya, kundi ang romansa. Inaasahang gagawa siya ng mga madamdamin at matalik na eksena kasama ang kanyang co-star. Dahil walang karanasan sa romantikong pag-arte, mabilis na nasira ang shooting. Ipinagpaliban ito ng direktor at sinabihan si Young-wook na magpahinga muna at tunay na intindihin ang kanyang bagong papel. Nang gabing iyon sa inuupahang silid, habang naghahapunan, ikinwento ni Young-wook kay Rina ang kanyang mga pinagdadaanan sa mga romantikong eksena, lalo na sa isang intimate moment na nakatakdang mangyari kinabukasan. Dahil sa pagkailang at kahihiyan, hiniling niya kay Rina na tulungan siyang magsanay sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang kanyang co-star. Noong una, tumanggi siya. Ngunit kalaunan, habang inihahatid siya ni Young-wook pauwi, bigla siyang pumayag. Sa isang tahimik na eskinita ng gabing iyon, magkasama silang nag-e-ensayo. Dahil sa hindi inaasahang ensayo, nakapaghatid si Young-wook ng isang nakakakumbinsing pagtatanghal kinabukasan. Pagkatapos ay sandaling lumipat ang focus kay Injo. Mukhang balisa siya habang dala ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya ng katiwalian ng kanyang amo. Dahil Huwebes ngayon, nag-impake na naman siya ng mga gamit niya. Sa kalye, kung saan kadalasan siyang naghihintay, sa wakas ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Jae-sang na lapitan siya. Binalaan niya itong huwag nang maghintay pa, sinasabihan siyang nasa panganib ang buhay niya. Nagpanggap si Jae-sang na isang pulis at nangakong paprotektahan si Yeonjo. Niyakap niya ito ng gabing iyon, lingid sa kaalaman niya na pinapanood pala siya ng mga tauhan ni Pilgo. Kinukunan nila ng litrato ang moment sa camera. Nang marating ni Pilgo ang mga litrato,
Sumabog siya sa galit. Mukhang malapit nang mapatay ng pinagkakatiwalaan niyang upahang mamamatay tao ang mismong target na iniutos niyang patayin. Galit na galit si Pilgo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umupo ng iba pang mga mamamatay tao para patayin silang dalawa. Walang pag-aatubili, sinimulang kontaken ng 4 niyang tauhan ang bawat kilala nilang mamamatay tao. Kinabukasan sa restaurant, nakaramdam si Rina ng kaunting selos matapos niyang makita ang halik ni Yang Wook kasama ang kanyang co-star. Kahit pilit niyang itago ito, ramdam pa rin ni Yang Wook ang kanyang nararamdaman. Dahil gusto niyang maibsan ang tensyon, iminungkahi niya na maglakbay silang dalawa. Nagbakasyon si Yang Wook sa kabundukan kasama si Rina at ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng biyahe, umuwi na sila. Nang gabing iyon, bumuhos ng malakas ang ulan habang pauwi sila. Habang nakahinto sa pulang ilaw, biglang tumugtog ang radyo ng isang pamilyar na kanta. Yung kanta rin na pinakikinggan ni Yang Wook noong isa pa siyang hitman. Sa sandaling iyon, biglang bumalik sa dati ang lahat. Sabay-sabay na bumalik ang mga nawalang alaala niya, kasama na ang hindi natapos na misyon na patayin si Anjo. Pagka-uwi, tahimik na bumalik si Yang Wook sa kanyang apartment. Sa loob, magulo ang lugar. Tiningnan niya ang kuha ng CCTV at sa wakas ay nakita niya ang katotohanan. Ang taong nagkukunwaring nabubuhay sa sarili niyang buhay ay si Jae-sang. Bilang isang batikang profesional, hindi natatarante si Yang Wook. Gamit ang GPS history mula sa kanyang sasakyan, na madalas gamitin ni Jae-sang, mabilis niya itong natunton. Kalaunan ay natunton ni Yang Wook si Jae-sang at nadatnan itong nakatira kasama si Yeonjo sa kanilang bagong apartment. Sa halip na patayin siya, sumabog ang galit ni Yang Wook kay Yeonjo. Matagal na niyang binalaan na huwag lalabas ng apartment para sa sarili niyang kaligtasan. Lumalabas na ang taong hinihintay ni Yeonjo sa tanang panahon na ito ay si Yang Wook mismo. Tuwing Huwebes, dapat siyang maghintay sa mga tagubilin niya. Pero nang mawala ang alaala ni Yang Wook, tuluyan silang nahiwalay sa isa't isa. Nang mapagtanto na ang sitwasyon ay lalong lumala, agad na sinabihan ni Yang Wook si Yeonjo na maging pake. Nabunyag na ng kanyang mga makapangyarihang nakatataas ang kanilang lokasyon. Dito na sa wakas na unawaan ni Jae-sang ang katotohanan. Si Yang Wook ay hindi isang walang awang mamamatay tao. Ang pagiging isang hitman ay palaging isang panakip-butas. Sa katotohanan, si Yang Wook ay isang maawang mamamatay tao na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa kanyang mga target hanggat maaari. Hindi siya papatay maliban na lang kung wala ng ibang pagpipilian. Sa halip, tinutulungan niya ang kanyang mga target na mawala sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanilang mga pagkakakilanlan at pag-aayos ng kanilang mga pagkamatay. Inutusan si Yeonjo manatiling nakatago at sinanay pa nga siyang magpanggap na siya mismo ang namatay. Simple lang ang layunin, ang linlangan ng mga tiwaling taong humahabol sa kanya. Pero ngayong nagkawatak-watek na ang lahat, walang ibang magawa si Yang Wook kundi ang isama si Jae-sang sa isang plano. Bago magpatuloy, ipinaalala niya kay Jae-sang na mayroon pa ring isang ama dyan na karapat-dapat ipagmalaki siya. Kinabukasan, maingat na pinlano ng tatlo ang isang pagpatay sa loob ng isang abandonadong gusali na masasaksihan mismo ni Pilgo. Nang gabing iyon, bago pa man maisakatuparan ang plano, hindi inaasahang binisita ni Rina ang inuupahang silid. Pakiramdam niya ay hindi na si Yang Wook ang dating tao. Inamin niya na bumalik na ang kanyang mga alaala at nilinaw niya na ayaw na niyang madamay ito o malaman kung sino talaga siya. Durog ang puso, umalis si Rina. Habang pauwi siya, napansin ni Rina si Yang Wook na paalis patungo sa hindi niya alam na lugar. Dala ng kuryosidad at pag-aalala, sinundan niya ito. Laking gulat niya nang marating niya ang parehong abandonadong gusali. Sa loob, nagtipon na ang mga tauhan ni Pilgo. Sa loob ng gusali, unti-unting nabubuo ang plano. Nagkunwari si Jae-sang na pinatay si Anjo sa harap ng mga saksi at ibinigay ang flash drive na gustong-gusto ng mabawi ni Pilgo. Dahil sa paniniwalang patay na si Anjo, nagbawas ng kanilang pagbabantay ang lahat. Doon lumitaw si Yang Wook bilang ang upahang mamamatay tao na ipinadala upang paksin silang dalawa. Isang dramatikong away ang sumiklab sa pagitan ni Yang Wook at Jae-sang. Halos perpekto na ang plano hanggang sa biglang sumugod si Rina, walang kamalay-malay na ang lahat ay pinlano. Halos masira ng presensya niya ang lahat. Mabuti na lang at na-activate ng tatlo ang kanilang backup plan. Isang napakalaking lalagyan ang nahulog mula sa itaas, na dumurog sa bahagi sa ibaba. Mula sa labas, mukhang silang tatlo ay nawasak na may tumutulo na dugo mula sa ilalim ng mga labi. Nagtagumpay ang kusang pagkamatay ni Yeonjo, na lubos na naloko ang kanyang mga kaaway. Si Pilgo, na naroon upang masaksihan ang lahat, ay hindi na nagabalang magtanong pa sa kanyang nakikita. Nang masiyahan sa resulta, umalis siya ng walang pag-aalinlangan. Nang matapos ang palabas, sa wakas ay naglaan ng oras si Yang Wook para ipaliwanag ang lahat kay Rina. Sa tahimik na pagtatapos ng pangyayari, inamin ni Rina na may nararamdaman siya para sa kanya. Tapat na sumagot si Yang Wook. Isiniwalat na siya ay 45 taong gulang na at iniisip kung may mababago ba iyon. Tanggap na siya ni Rina kung sino talaga siya. Nagtapat din si Yang Wook tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi Jae-sang ang pangalan niya, kundi Yang Wook, at ang trabaho niya bilang isang hitman ay palaging may nakatagong katangian. Nagulat si Rina noong una, pero kinalma niya ito ng mahinahon. Sa pagbunyag ng katotohanan, sa wakas ay matatapos na ang kabuluhan.
Inihatid ni Rina si Yang Wook pabalik sa lokasyon ng pag-film kung saan tinawag siya ng direktor para kunan ang isang pamamaalam na eksena kasama ang kanyang co-star. Sa susunod na araw, magsisimula ng maging normal ang buhay. Alam na ngayon ng pamilya ni Rina kung sino talaga si Yang Wook, at sa kabila ng lahat, pinili nilang panatilihin itong nagtatrabaho bilang chef sa restaurant. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.